Ayan guys, so after 7 months ninyong itanim yung luya, eto na siya, naging ampalaya na siya. hindi kasama. Hi guys, good morning! Pasensya na kayo, late tayo ngayon kasi sobrang lamig dito ngayon sa Baguio, grabe. I think 12 degrees, char. Wala ka sa Baguio. Sinuot ko lang yung bonnet na to kasi naalala ko, bigay ito sa akin ng mga bata sa Lumes, dun sa isang community na pinupuntahan namin. And hindi ko siya nasusuot, so feel ko lang siyang isuot. Well, wala naman masyadong araw, so hindi siya gaano mainit. So today, papakita ko sa inyo kung paano ako nagtatanim ng mga luya. Ayan, ang bigas. Hindi ko pala mabubuhat ko. Okay, so kung nakikita nyo to, sana nakikita nyo. Ayan, sinusundan kasi ako ng camera. Ito yung mga luyang tinanim ko last year, syempre, 2025 na ngayon. So, last year yun. Okay. So, itong luya na to, sabihin na natin mga 7 months na siya. So, actually, pwede nang i-harvest ang luya for, kung mga 6 months, ganyan, pwede mo na siyang i-harvest. Or kung gusto mong mas patandain pa ng konti or pagulangin ng konti, kahit 10 months, ganyan. So, between 6 to 10 months, pwede mo nang i-harvest ang luya. So, hindi ko pa siya hina-harvest kasi marami pa akong luya based doon sa last na hinarvest namin. Kaya, sisave ko to para sa ibang mga araw na kailangan namin magluto ng balatong or tinola. Ayan. So, paano ba magtanim ng luya? Una, syempre, hahanap ka ng itatanim. Paano ko magtatanim na wala ka itatanim? Ewan ko sa inyo. Okay, so nagkalkal tayo doon sa ating kusina. Ayan. Mapapansin nyo, ayan na yung luya na yan. Meron ng mga magulang na siya. Yan. So, diba? So, itong mga luya na to, kinuha ko dun sa kitchen para lang mag-sampling sa inyo. So, itong luya na to, bago ako nag-harvest kasi noon, meron kaming luyang binili sa palengke last year. So, ito na yung mga napabayaan na lang luya sa kusina kasi nga meron ako na-harvest, meron na kaming ginagamit. So, hinayaan ko lang siya until such time na magkaroon siya ng mga ganyan, tumutubo na siya. Ayan. Yan. So, meron na siyang mga ganyan. So, bawat isang ganyan, isang halaman na yan, isang luya na yan, tutubo na yan, dadami na yan. So, parang ito, pwede ko tong hatiin. Kasi dalawa siya. So, 2 luya. 1, 2 luya. O, diba? Easy. Char. Ayan. 2 luya. Ito din. Ayan. Another 2 luya. Okay. And then, maghanap pa tayo. Okay. So far, okay na. So, papakita ko sa inyo itong mga, ito lang karami yung ano. And then, kailangan natin ng soil, diba? So, meron tayong isang container na ganyan siya kalalim. I think ito yung mga container na 10 liters. Nirecycle lang natin siya kasi hindi na natin siya ginagamit. So, yung container na yan, meron na ditong, originally may nakatanim ditong sili at kung ano-ano pa. Pero since mag-change na tayo ng mga pananim natin, wala na sila dyan, iniwan ko lang yung sili na yan kasi meron pa siyang maliit na cute na bunga. O, diba? Baka may chance pa. 200 per kilo ngayon. Joke lang. Ayoko lang silang patayin. Sayang naman. Ayan. So, ito, i-recycle lang natin tong box na to at dito natin itatanim yung mga luya na yan. So, konti lang yan ha. Patandaan ninyo ha. Yan yung itatanim natin dito. Tapos, after 10 months, kung kaibigan ko pa kayo sa Facebook, makikita ninyo kaano karami yung ma-harvest natin sa ganyang kakonting luya. Okay? Ready? So, meron tayong pandagdag din natin dito na konting garden soil na merong animal manure, etc. mga ganyan. So, meron dyang B3, B12, A, B, C, D, vitamin, charis. Joke lang, binili ko lang yan na yung usual na garden soil. Tapos, eto na yung mga luya natin na iba. Nilapit ko lang kasi mamaya i-harvest natin. Papakita ko sa inyo para man naman ma-inspire kayo kung anong itsura niya. Okay? Ready na kayo? Tara, magtanim na tayo.
Ayan guys, so after 7 months ninyong itanim yung luya, eto na siya, naging ampalaya na siya. Hindi kasama yung ampalaya na yan. Yung ampalaya na yan, tumubo lang dyan. Hindi ko alam kung bakit. Yan yung sinasabi nilang ampalayang balang or wild ampalaya. Uy, masarap to sa munggo. So, papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda and kahusay or gaano kagandang magtanim ng ano bang sinasabi ko? Basta papakita ko sa inyo kung ano naman yung feeling kapag magha-harvest ka na. Yan. Kasi ako, tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko yung mga tinanim ko. Tapos, alam nyo, sa sobrang ganda niya, ayoko na siyang bunutin. Kaso kailangan kasi para makita nyo yung gaano kaganda. Ayan, ganun na nga natin. So, pwede na ito eh. Ayan, pwede na yan. Ayan. Guys, see? Oh, yan. Oh, nakikita nyo yan? Sobrang dami, sobrang laki. Okay, hahanapin natin kung saan yung pinagtaniman natin. Yung gaano na-produce nung gaano kalaking tinanim natin. Ano ba yung matagalog ko gaano na-produce yung gaano kalaki? Ewan ko sa inyo. Actually, ha-harvest ko tong luya na to. Kasi ireregalo ko siya sa isang friend na may birthday today. Nasabi niya sa akin, mahilig daw siya sa luya na yung baby luya pa. Parang ganito daw. Ayan. So, may choice siya kung gusto niyang itanim pa ito or kainin na lang. Ayan. Wow, ang laki. And hinahanap ko yung pinanggalingan niya. Kasi, pwede mo makita yung pinanggalingan niya. Paano? Ito, saglit lang. Papakita ko sa inyo. Paano nyo makikita yung gaano kalaking tinanim mo lang dito at ganito na karaming tumubo. Ayan. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan. Ayan o. Yung kulay niyan, compare dito. Diba? Ito mas fresh, mas bago. Bago yung mga. Pero ito, pansinin nyo, super siya. Super golden, I mean, old na siya. Yung, nalulusaw na. Something like that. Ito. So, dito galing sa puno na to, ito. Yan, kasi nalulusaw na siya, nalulusaw siya. Dito galing, sa isa lang na yan, na maliit na yan, yung lahat ng ito. Imagine that. Sa isang maliit na luya na tinanim mo, napakarami niyang pwedeng ibigay sa'yo. Plus, yung benefits pa ng luya, Ayan, guys. So, asan na ba? Hahanapin natin ngayong araw si Jed. Pag nakita natin siya, iaabot natin sa kanya to. Happy birthday, Jed! This is your luya. O, diba? Ganun. Yan. So, yun lang, guys. So, saya-sayang magtanim ng luya. Sana, try nyo din sa bakuran ninyo, sa batya, sa timba, ganyan. Magtanim din kayo ng luya, okay? Ayan. So, kailangan may tiyaga. Bye! Till next time!